pag-uusapan natin, Worship Beyond Sunday. Alam natin na ang worship ay mahalaga sa buhay ng Christian. Actually, yung buong buhay natin must be a life of worship. Kaya lang, kailan tayo nag-worship? At ito yung ano natin, ito yung ating patutunayan, ito yung ating ilalatag na sa discussion ng Worship Beyond Sunday. Pagsamba ng higit pa sa linggo o lagpasan sa linggo. Okay, what does it really mean to be a living sacrifice? Tapos ang ano natin, ang subtitle natin, ano ang ibig talagang sabihin na maging buhay na handog? Okay, kasi ito ay pahapyaw na napuntahan natin nung nakaraang Thursday, yung tungkol sa being a living sacrifice, di ba? At actually partly 'yon ng ating dinidiscuss doon. Kaya lang gustong tumutok sa isang aspeto nito. Pero pinakamahalagang aspeto ng worship natin, yung bakit tayo tinawag na living sacrifice ni Paul. Kasi ito ay kakaiba, 'di ba, sa isang banda na pagbanggit. So, yung pinag-usapan natin to nung Sunday. Ang worship ay palaging inisip natin pagpe-pray, 'di ba, pag-worship, yung praise, pagkanta, pagtugtog, yan yung ating iniisip, yung ating pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ni God. Lahat ng ito ay worship. Okay, pagpapatawad, pagtulong, pagbabahagi, pagbibigay, 'di ba? At anumang uri ng ng service ay pwedeng maging worship siya. Kaya lang hindi ito yung ating pag-uusapan, kundi merong isang mahalaga na aspeto ng worship natin na kinakailangan nating maintindihan. Um, at ito yung buod, ito yung pinaka-heart at sentro ng discipleship. Okay? At um, yun ay pagsamba. At sino yung, ano yung dahilan kung bakit natin gagawin? Ano ang dahilan kung bakit tayo excited, joyful na gawin yung bagay na ito? Um, even beyond, 'di ba, beyond sa Sunday na madalas yun lang yung iniisip at ini-expect ng mga Christians na pagsamba, 'di ba? Pag sinabing tara at sumamba ay Sunday yung iniisip o kaya naman midweek meetings, basta any meetings together, 'di ba, na ah, katulad nito ngayon, 'di ba, na meron tayo. Pero yung worship is beyond. Actually, mas nangyayari yung worship okay at discipleship sa o pamumuhay paglilingkod para sa Diyos beyond, lagpas o higit pa sa linggo. Okay, so kapag tayo ay hindi lamang naglilingkod kundi nabubuhay na sakripisyo para sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng maging handog o sacrifice? Diba? Anong ibig sabihin ng maging handog? Pinatunayan ito ni Jesus kasi siya um, yung ano natin, example natin ng handog o hain sa Diyos. 'Di ba? Siya ay kordero ng Diyos, 'di ba? Sa John chapter 1, sinasabi ni Juan Bautista 'yon, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng lahat ng kasalanan. Pero siya ay kordero kasi handog ang kordero noong unang panahon. Ang ah, mga ihahain sa altar o sa dambana para sa kapatawaran ng kasalanan. At ito ang sinisimbolo o kaya naman kinakatawan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya ay napako sa krus. Ang krus ang naging kanyang altar o dambana, di ba? At doon siya inilatag, doon siya namatay bilang kordero, bilang handog sa atin. So, yun ang ibig sabihin ng handog. Ikaw ay mamamatay. Ikaw ay hayop at ikaw ay mamamatay. Walang next day na buhay ka pa kapag ikaw ay tinawag na handog o hain. At ang Panginoong Hesus ay ganoon, di ba? Siya ay namatay the same day na siya ay ipinako sa krus. Iyon yung ibig sabihin ng handog. So, pagsamba yun. Kasi lahat ng uri ng handog o hain ay ah, worship natin sa Diyos, binibigay natin sa Diyos. Kaya siya pagsamba. At siya ay inihandog sa Diyos. Okay? Inihandog yung kanyang paglilingkod sa krus, yung kanyang kamatayan sa krus ay para ang um, ang galit ng Diyos ay maapis, di ba? Pampalubag loob sa galit ng Diyos.
So, pero anong ibig sabihin ng ikaw ay buhay na hain o buhay na handog? Anong ibig sabihin na maging buhay na handog? At ito yung ating worship beyond Sunday. Kapag tayo ay naghahandog na ng ating mga sarili, okay? Kasi ang ibig sabihin ng handog ay dudugo. Ang ibig sabihin ng handog ay ikaw ay hindi komportable. Ikaw ay maghihirap, ikaw ay um, may pagtitiisan, masasaktan, uh, katulad ng Panginoong Yesus, ikaw ay mababaliwala, 'di ba? Pero ganun pa man, mabubuhay ka pa rin. Ganun pa din, 'di ba? Yung kung sakali meron ka pa ring excitement na mabuhay, meron ka pa ring joy na mamuhay at ikaw ay blessed pa din sa pamumuhay mo. So sa Romans 12 verse 1, so nabasa natin ito nung nakaraan at favorite ito ng madami. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay. Ialay ninyo, i-present ninyo yung inyong mga sarili. So, kapag ikaw ay maghahandog noong unang panahon, kukunin mo yung tupa at dadalhin mo siya doon sa templo. Di ba? Bibigay mo siya sa sacerdote at kakatayin nila yun, papatayin nila yun. Nag-aalay ka. Pero ngayon, ang iaalay mo ay yung katawan bilang handog. Pero kapag nagbigay ka ng handog dati na kordero o kambing, mamamatay na yon. Okay? Wala nang next day siya. Pero dito, iaalay mo yung katawan mo, dadalhin mo yung katawan mo, ibubuluntaryo mo yung katawan mo bilang handog na buhay. Hindi ka mamamatay pero nandun pa rin yung palatandaan ng pagiging handog. Kasi ang handog ay masasaktan, masusugatan, mahihirapan, mabibigatan. Yun yung handog. Di ba? Pero buhay ka pa rin at nagpapatuloy ka pa rin at palagi mong dinadala yung sarili mo doon. At sa ganung kalagayan mo, ikaw ay banal sa Diyos, ikaw ay para sa kanyang kagamitan, para sa kanyang layunin, at kalugod-lugod sa kanya. Ano yun? Nalulugod yung Diyos na ikaw ay nahihirapan, nalulugod yung Diyos na ikaw ay nagsasacrifice? Hindi. Sabi niya, ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Ito yung makatwiran. Ito yung logical na worship. Okay? Yung ikaw mismo ay magbigay ng sarili mo sa kanya. So, anong ibig sabihin ng buhay na handog? Kanino mo siya ihahandog? Obviously sa Diyos. Pero paano natin gagawin itong buhay na handog na ito ng ating mga sarili na kakikitaan ng nararapat na pagsamba? Diba? So araw-araw yun, ipipresenta natin yung sarili natin. So sa John 12 verse 24 to 25, tandaan ninyo ito, sabi ng Panginoon, malibang mahulog sa lupa at mamatay ang isang binhi ng trigo, ito ay mananatiling binhi. Mananatili siyang mag-isa. Subalit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Kung mamamatay siya, saka siya mamumuhay ng sagana, magiging fruitful. Diba? At ito yung ginawa ng Panginoong Yesus. Kinakailangan niyang mamatay para mamunga siya, 'di ba? At mamumunga siya ng katulad ng kanyang sarili. Ang binhi ng mansanas, mamumunga ng mansanas kapag ito'y tinanim, 'di ba? Pero kinakailangan na dry siya, hindi siya yung fresh na mansanas, 'di ba? Hindi siya yung hilaw. Um, Tutuyuin tapos yung binhi niya, yung seed niya ay saka sa itatanim, 'di ba? So ganun din ang buhay ng Panginoong Hesus, 'di ba? At siya ay mamumunga ng sagana. Pero ang kanyang ilalabas na bunga ay katulad din niya. At hindi lamang ito sa katangian niya, kundi magiging katulad din niya sa kung paano siya nabuhay at namatay. Sila din ay magiging sakripisyo, sila din ay magiging hain. Kaya lang magiging buhay na hain sila. Makikita sa kanila yung kamatayan ng Panginoong Hesus. Bakit siya namatay? Para sa kaligtasan. Bakit siya namatay? Para sa paglilingkod. Ibinigay niya yung kanyang sarili upang iserve. 'Di ba? Mag-serve, hindi para pagsilbihan. Ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus. So nabuhay at gumawa si Jesus para sa ating kaligtasan, 'di ba? So para sa kaligtasan natin yung kanyang buhay. Pero hindi magiging tagapagligtas si Jesus kung hindi siya mamamatay. Kinakailangan siyang mamatay. Hindi lamang siya dumating upang mabuhay, dumating siya upang mabuhay,
gumawa para sa atin at mamamatay para sa atin. So yung kanyang buhay, yung kanyang paggawa, yung kanyang kamatayan ay para sa ating lahat. Pero yun yung nagbigay ng karapatan upang maging tagapagligtas niya tayo. Tayo niya, okay, magiging tagapagligtas natin siya, 'di ba? Nung siya ay mamatay sa krus kasi yun yung ibig sabihin ng hain. At yun yung sinasabi niya dito. At mamumultiply yung buhay niya. Mamumunga siya ng madami na katulad din niya. At ganoon yung Christian, um, kapag siya ay naligtas, mabubuhay siya ng katulad ng buhay ng kanyang tagapagligtas. Ang nagmamahal sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mga napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay mag-iingat nito tungo sa buhay na walang hanggan. So, biglang sinabi ni Jesus ito. So, kinikwento niya yung kanyang gagawin sa krus. Siya ay mamamatay, pero pag namatay siya, ay kanyang maididistribute yung buhay niya sa iba. At ang buhay niya ay pwedeng ipamuhay na ng ibang mga tao. Pero biglang sinabi niya, ang nagmamahal sa kanyang buhay, mawawalan nito. Bakit sinasabi ba niya na huwag nating mahalin yung buhay natin talaga? Di ba? Kasi sabi niya, pag minamahal mo yung buhay mo, gusto mong iligtas yung buhay mo, gusto mong nakatutok ka sa self-preservation, di ba? Mawawalan ka ng buhay. Kasi totoo yun. Walang anumang paraan na magagawa tayo para uh, magawa natin yung buhay natin na mahaba o kaya maging walang hanggan. Wala. Wala tayong magagawa. Pero sabi niya, ang mga napupuot sa kanyang buhay. Bakit natin kapuputan yung buhay natin? Anong ibig sabihin ng napupuot sa buhay? Kapag napupuot ka daw sa buhay mo, sa sanglibutang ito ay makikip mo, maiingatan mo yung buhay. Anong ibig sabihin ng napupuot dito? Ang ibig sabihin ng napupuot dito sa sentence na to ay hindi mas nagmamahal. Kasi ang ang kanyang paghahambing ay yung ang nagmamahal. So ang mga napupuot. Okay? So ang ibig sabihin ang mga napupuot ay ang hindi mas nagmamahal sa kanyang buhay sa sanglibutang ito. May ingatan niya ito tungo sa buhay na walang hanggan. Pero bakit natin hindi mas mamahalin yung buhay natin? At saan yung comparison? Ano yung mas mamahalin pala natin? Ano yung mas iibigin pala natin kaysa sa buhay natin? 'Di ba? Para maingatan natin yung buhay natin at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung assurance na makatanggap tayo ng kaligtasan, maiingatan natin hanggat sa walang hanggan. Kung mas mamahalin natin yung sinasabi niyang mamahalin natin kaysa sa ating buhay sa sanglibutang ito. Sino o ano yung ating mamahalin ng masigit? 'Di ba? Um, Mark 8 verse 34, tinawag ni Jesus ang maraming tao at ang kanyang mga alagad. So sino pa man, believers or unbelievers, saved or unsaved, maraming tao, crowd, at mga disciples niya, pareho lang. Sabi niya sa kanila, sino mang nais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sino mang nais sumunod, sino mang gustong maging aking alagad, sino mang gustong aking maging lingkod, sino mang gustong uh, maging tagasunod ko. Ito yung sinasabi ni Jesus. Ano ang gagawin niya? Tanggihan niya yung kanyang sarili. So nandito yung paradox, 'di ba? Parang problem, ha? Susunod ako sa iyo, pero tatanggihan ko yung sarili ko. Papasanin ko yung krus ko. At madalas ang sinasabi nating krus dito ay mga problema, mga may hirap na kalagayan, 'di ba? At sumunod sa akin. Pero ito ba talaga yung ibig sabihin nito? Kasi ang sinasabi ni Jesus kanina, 'di ba? Kapag namatay yung isang binhi at patungkol sa kanyang sarili 'yon, mamamatay siya sa krus, ay magiging mabunga siya ng katulad din ng kung ano yung binhi, 'di ba? At yung uri ng pamumuhay niya ay hindi niya minamahal yung kanyang sarili. Kasi nga, ihahain niya yung sarili niya. Ibibigay niya yung sarili niya bilang hain, katulad ng ginawa niya sa krus. 'Di ba? At dahil hindi niya ito ipinagkait, kaya nagkaroon ng maraming buhay ni Kristo sa iba't ibang mga tao. At ito yung sinasabi ng Panginoon, 'di ba? So, kung hindi natin minamahal na masigit yung ating buhay, okay? At kaya natin itong i-sacrifice, yun yung ibig sabihin, 'di ba? Pero para kanino? So, sa pagsunod sa kanya, dahil sa kanya. Okay? Ito yung sinasabi ni Jesus dito.
So, sino mang nais sumunod sa akin, pasanin mo yung krus. Kapag may pasan-pasan kang krus, nung unang panahon, okay, naiintindihan nila yon. Kasi ang nagpapasan ng krus nung panahon na ito, nung sinulat ito ay, yung mga kriminal na mamamatay sa krus sa araw na yan. Kasi pag pinapasan mo yung krus, ibig sabihin, sa dulo ng iyong paglalakad, doon ka ipapakot, doon ka mamamatay sa araw na yun. So, tanggap ng mga tagasunod ni Jesus na pwede silang masaktan, pwede silang dumugo, pwede silang mamatay sa pagsunod sa kanya. Yun yung ibig sabihin nito. Okay? Sa Mark 8:35, sapagat sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. So nandito na naman yung sinasabi niya. Ang magkaroon ng buhay mawawalan, ang magmahal ng kanyang buhay, sabi niya kanina, ito naman yung nagnanais magligtas ng kanyang buhay. Pareho din lang 'yon, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay magkakamit nito. Dito, sinasabi na niya, 'di ba? Kung ano yung ating papasanin, kung ano yung ano yung yung ipapalit natin, pagtanggi natin ng sarili natin. Kung ano yung mas mamahalin natin, 'di ba? Kaysa sa buhay natin. Okay? Sino mang mawalan ng buhay dahil sa akin, dahil kay Jesus, at dahil sa Ebanghel, dahil sa pangangaral, ay maliligtas o magkakamit ng buhay ng buhay niya. At hindi yung cross ay hindi siya yung mga problema lang. At siyempre, mahirap yung mga problema. Mahirap yung mga pinagdadaanan natin. 'Di ba? Um, mahirap yung mga pagsubok. Mahirap yung ikaw ay may sakit. Mahirap yung ikaw ay wala ng mga pangangailangan mo. Mahirap na ikaw ay iniiwan ng mga kaibigan, iniiwan ng mga mahal mo sa buhay at kanilang hinihiwalay ka at hindi ka na nila tinatanggap. Mahirap lahat yung mga bagay na yan. Pero hindi yun yung sinasabi niyang uh, dahilan. Hindi yun yung cross natin. Okay? Yung cross natin ay yung pagsunod natin sa Kanya. Okay? At ang pagsunod ay makikita hanggat may buhay at hanggat sa kamatayan, makikita sa pagbubuwis natin ng ating buhay para sa Kanya at para sa Kanyang ebanghelyo at kaligtasan. So, ito yung ano natin, ito yung krus natin. Ito yung pagtanggi natin sa sarili natin at may kapalit. Ano yung kapalit? Mamahalin natin si Jesus. Maglilingkod tayo sa kanya hanggang kamatayan. At translate yung pagmamahal kay Jesus. Okay? Hindi lamang sa ginagawa natin para sa kanya na worship, na praise, kundi ano yung lahat ng tungkol sa kanya. Yung simbahan niya ay mamahalin natin kasi yun yung kanyang katawan. Yun yung kanyang physical na manifestation sa lupa. Yung ebanghelyo niya ay ating ipapangaral dahil yun yung ating katawagan, 'di ba? Yun yung essence ng kanyang katawan. Yun yung dahilan kung bakit siya pumunta dito, yung tungkol sa kaligtasan. Kaya tayo ay magbabalita ng kaligtasan ito sa ebanghelyo. Yun yung hindi natin ipagpapalit. Okay? Uh, kahit sa kamatayan. So, nandito yung picture nitong verse na to, o yung verses 34 at saka 35, na parang ang buhay natin bilang ilaw, magliliwanag siya. At ang ilaw nung unang panahon, lampara, ay nanggagaling siya sa isang lampara na tinutustusan ng langis o gaas siguro sa mga nabuhay sa probinsya, di ba? O kaya kandila. Hindi siya magpapatuloy, okay, na nagliliwanag. Meron siya palaging dulo, may hangganan, di ba? Kaya nga dati dapat ah, maaga pa lang gumawa ka na ng assignment mo nung bata kami. Kasi wala kaming gasera lang kami, wala kaming kuryente, di ba? At pag naubos yung gas, wala na. Matutulog na kayo, di ba? So sa kandila ganun din. So nagliliwanag yung kandila, pero habang nagliliwanag siya, yung kanyang purpose ay nasa-serve. Kaya lang problema, siya ay unti-unting nauupos. Okay?
Kung hindi naman siya magliliwanag, wala siyang gamit. Kasi ang silbi ng kandila ng liwanag niya ay o ang silbi ng kandila ay magliwanag siya, 'di ba? So kinakailangan mo siyang sindihan. Pero pag sinindihan mo na siya, unti-unti na siyang mamamatay. Kasi mauupos siya ng mauupos. Pero na-serve niya yung purpose niya. At ganun tayo. Yung ating paglilingkod ay mabubuhay tayo para sa Panginoong Hesus at sa kanyang ebanghelyo. Para sa Panginoong Hesus at sa kanyang ebanghelyo. So, yung ebanghelyo niya ay mahalaga. Hindi hindi ito hindi ito pinipilit tayo, pinupuwersa na gawin. Hindi. Ito yung ito yung pagkatawag, hindi lamang ito yung pagkatawag, ito yung hain natin nakatanggap-tanggap sa Kanya. Kapag ating inihahandog yung ating mga buhay, yung ating mga oras, yung ating uh, uh, mga kalakasan, yung ating mga kaunawaan o kaalaman, yung lahat ng meron tayo. Hindi lamang para sa Panginoon, kundi para sa Ebanghelyo. Diba? Ang kaligtasan ay magiging tiyak sa atin. Sa Romans 14 verse 7 to 8. Naiintindihan nito no other than yung mga apostles, lalo na si Apostle Paul. Sabi niya dito, sapagkat walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi lamang bilang Christian, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. Kasi kung nabubuhay tayo para sa sarili lang natin at mamamatay tayo para sa sarili lang natin, wala tayong pinagkaiba sa mga hindi ligtas. Wala tayong pinagkaiba sa mga hindi nananampalataya at di tagasunod ni Jesus. 'Di ba? Kasi sila pa din ay selfish. Kung nabubuhay tayo, sabi niya, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo ay para sa Panginoon. Sa Panginoon tayo, binili niya tayo ng isang halaga ng kanyang buhay upang ang kanyang buhay ay mahayag sa atin. At ang buhay na yon ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, kundi nabubuhay ito para sa kapakanan at kaligtasan ng iba. Kaya nga, kung nabubuhay tayo para sa Panginoon, dahil bilang Christian, hindi tayo pwedeng mabuhay at mamatay para sa sarili natin, di ba? Kung nabubuhay at mamamatay tayo para sa Panginoon, ganun din. Ang buhay niya yung nakikita sa atin. At ang buhay niya ay para sa iba, hindi para sa kanyang sarili. Sa 2 Corinthians 5 verse 15, siya ay namatay para sa lahat. Si Jesus ay namatay para sa lahat. Bakit siya namatay para sa lahat? So alam natin, di ba, para maging hain siya at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pero yung isa pa dito, sabi niya, upang ang mga nabubuhay na mananampalataya na tagasunod niya ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Dahil siya ay namatay para sa atin, okay, kung totoong iniligtas niya tayo at nananampalataya ka na siya ay namatay para sa iyo, at yun yung basihan ng kaligtasan mo, halimbawa, hindi ka na mabubuhay para sa sarili mo, sabi ni Apostle Paul. Kundi mabubuhay ka na at mamamatay ka para sa Kanya na nabuhay at namatay at nabuhay ulit para sa iyo. Yun yung dahilan kung bakit siya namatay, upang mabuhay siya ulit. At ang buhay niya na yun ay ipapamuhay natin, di ba? Kapag namatay, di ba yung binhi, siya ay mamumunga ng sagana at ang mga magiging bunga niya magiging katulad din niya. Di ba? At ganun din yung buhay natin. Kung ang buhay ni Jesus Christ yung nabubuhay sa atin, okay? Ito ay handog din para sa iba. At kung tayo ay nabubuhay ngayon dahil namatay si Jesus, hindi na tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Colossians 3 verse 23 to 24. So, ang ibig bang sabihin nito, ano man ang inyong gagawin ay buong puso ninyong gawin na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Ito ba yung ibig sabihin nito? Yes. Yan yung isang ibig sabihin nito. Na lahat ng gagawin natin ay iisipin natin para sa Panginoon siya. Nakikita man tayo ng iba o walang nakakita sa atin dahil ang pinaglilingkuran natin ay yung Panginoon at ginagawa natin lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, ay pwedeng gawin natin yung excellent na paggawa. Pwedeng ginagawa natin yung mga bagay-bagay kahit na ito ay paglilingkod sa ibang tao ng buong puso. Kasi bakit? Tayo ay naglilingkod hindi sa mga tao kundi sa Panginoon. Ano man yung gawain ito. Sabi niya, yamang alam ninyo natatanggap kayo mula sa Panginoon ng pamana bilang gantimpala. May gantimpala yung ganitong uri ng paglilingkod. May gantimpala yung ganitong uri ng paglalakad o pamumuhay ng Kristiyano, di ba? Dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero paano tayo naglilingkod sa Panginoon? Ano man yung ginagawa natin.
Ito man ay ginagawa natin kapag nasa church tayo, 'di ba, kapag Sunday or beyond. Kasi ang paglilingkod natin ay hindi natatapos sa linggo. Ano man yung ating gagawin. Either sa trabaho 'yan, pag-aalaga ng ating pamilya, 'di ba? At lahat ng ito, kahit yung pag-aalaga ng sarili mo, ano man yung ginagawa mo ay para sa Panginoon, 'di ba? Kasi ito ay gagawin natin bilang paglilingkod sa Kanya. Sa Philippians 1 verses 2:20 to 21, gaya ng aking pinakahihintay at inaasahan. So ito yung kanyang expectation, great expectation at hope. Ano yon? At hindi ako mapapahiya sa anumang kadahilanan, sabi niya, kundi sa pagkakaroon ko ng buong katapangan, si Kristo ay dadakilain. I-honor niya si Jesus sa aking katawan. Ito yung aking inihintay, ito yung aking inaasahan. Na dakilain niya si Kristo sa kanyang katawan sa pamamagitan ng buhay o ng kamatayan. So sabi niya, dadakilain niya si Jesus. Ito yung kanyang exciting na pinakahihintay at inaasahan. Di ba? Na hindi siya mapapahiya. Di ba? Bibigyan siya ng opportunity ng Diyos. Madakila niya si Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, sa kanyang buhay o sa kanyang kamatayan. So, ang buong buhay ni Apostle Paul hanggang kamatayan niya is honoring and glorifying Jesus. Di ba? Hindi lamang yung ibang tao, kundi si Jesus. Nabubuhay siya, hindi lamang para sa kapakanan ng iba at kaligtasan ng iba, kundi para sa kapakanan at kaligtasan ng tagapagligtas. Yun yung ibig sabihin ng ikaw ay um, mabuhay para kay Jesus at sa kanyang ebanghelyo. Okay? Mabuhay ka para sa kapakanan ng ibang tao, para sa kaligtasan nila, at mabuhay ka para sa kapakanan ng tagapagligtas. Hindi lamang yung ililigtas pa lang. At ito yung sinabi niya sa 21. Sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. To live is Christ. Hindi niya sinabing to live is for Christ, para kay Kristo. Okay? Hindi niya sinabing to live is with Christ, kasama ni Kristo. Hindi niya sinabing, kundi ang sinabi niya, to live is Christ. Ang mabuhay ay si Kristo. Bakit? Bakit niya sinabi yun? At anong ibig sabihin ng mabuhay ay si Kristo, to live is Christ? Siya yung source ng buhay. Kung wala siya, wala kang buhay. Siya yung purpose, siya yung meaning. Di ba? Si Kristo, yung buhay, ang mabuhay. Walang kabuhayan kundi wala si Kristo, kung wala si Kristo. Walang purpose, walang meaning, walang source ng buhay. Okay? Um, at ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang yung mamatay? Kung tayo ay mabubuhay at mamamatay para sa kanyang kadakilaan, para dakilain siya. Bakit ang kamatayan ay pakinabang? Dahil pupunta na tayo sa kanya, makikita na natin siya. Matatapos na yung paglilingkod at uh, yung lahat ng kaakibat ng paglilingkod na yan, persecution, trials, 'di ba, temptation, etc. Matatapos na yung lahat. At yun ay pakinabang. Beneficial yun. 'Di ba? Bakit? Kasi naging buhay natin si Kristo. Ang buhay para sa atin ay si Kristo. Kung wala si Kristo sa isang totoong Kristiyano, hindi na totoong buhay 'yon. At anong ibig sabihin ng mabuhay si Kristo? Mabuhay at mamatay tayo hanggat sa kamatayan natin, dadakilain natin siya. Ang buong buhay natin ay opportunity to honor and glorify God. 'Di ba? At kapag ganun yung buhay natin, to live is Christ. 'Di ba? At sabi niya, ano bang gagawin? Pupunta na ba ako sa kanya o dito pa ako? Para sa inyo, ako ay magi-stay pa. Pero ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Ito yung ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus Christ kanina. Sa Galatians 2 verse 20, alam na alam natin itong verse na to. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na akong nabubuhay. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Okay? At ang buhay ni Kristo ay kaligtasan. Ang buhay ni Kristo ay pangangaral. Ang buhay ni Kristo ay pagdadasal para sa kapakanan ng sakit ng ibang tao, problema ng ibang tao. Ang buhay ni Kristo ay siya ay nag-encourage ng mga taong malulungkot, depressed, walang pag-asa, walang tulong. Yun yung buhay ni Jesus. At kung siya yung nabubuhay sa atin, di ba?
At ang buhay ko ngayon sa pamamagitan na ng pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa akin, nagandog ng kanyang buhay para sa akin. So, ilang mga books ni Apostle Paul, mababasa mo to. Romans, Corinthians, Galatians, di ba? Philippians. Makikita mo itong tema na to. Bakit? Kasi narinig niya ito sa Panginoong Jesus. 'Di ba? Kung nagmamahal ka ng higit sa buhay mo, mawawalan ka niyan. Pero kapag ikaw ay mas hindi nagmamahal sa buhay mo kundi mas mahal mo yung ako at ang ebanghelyo, ay magkakamit mo siya. Yun yung sinasabi niya kanina. So alam nila yon. Paanong paraan na mangyari yon? Na tayo ay ah, na tayo ay dapat patay na dahil sacrifice na pero buhay tayo kung si Jesus yung nabubuhay sa atin. Kasi bakit? Kung si Jesus ay nabuhay sa atin by the Holy Spirit, ibig sabihin si Jesus ay namatay. At ang kanyang kamatayan ay para sa atin. At tayo ay namatay kasama niya. Kasi kinakamatay niya tayo. Sa Acts 1 verse 8, kaya nga nung tinanggap natin yung Espiritu Santo, ito yung unang uh, pagbanggit ng Panginoong Yesus nung available na yung Holy Spirit sa kanila. Sabi nga, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Buong Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So, nung dumating yung banal na Espiritu, natanggap natin yung buhay ni Kristo. Natanggap natin yung tatak ng pagiging anak. Diba? Ama na natin yung Diyos. Tayo pinanganak ng muli sa tubig, sa espiritu. Di ba yun yung ibig sabihin na kumpleto na yung kapanganakang muli. Yung spiritual na kapanganakan. Pero, hindi lamang natin tinanggap yung buhay ni Jesus na pwede na tayong mabuhay ng kanyang buhay. So pwede na tayong mabuhay ng nakakalugod sa kanya kasi yung buhay niya yung ilalakad nating buhay. Hindi lang yun. Pwede na tayong maging saksi niya. At ang ibig sabihin, mag-evangelize tayo. Okay? Ano, yung word na saksi dyan ay hindi lamang magpapatotoo, kundi magpapatotoo ka hanggat kamatayan. Kasi yung word na saksi dyan o witness sa Greek ay martir. Kayo magiging martir ko o mamamatay kayo para sa akin, sa pagpapatotoo sa akin. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ang sinasabi niya, bababasahin niyo yung banal na espiritu, tatanggap kayo ng buhay ko, pero gagamitin niyo yung apoy ng banal na espiritu at ang apoy niya ay yung ating pagiging saksi. Magliliwanag tayo ng apoy ng spirit, ng banal na espiritu sa ganung paraan. Kahit saan tayo magpunta. At ang ating nililiwanag na buhay ay si Jesus. Saksi tayo niya. Di ba? Nakikita si Jesus sa atin, yung kanyang salita ay naririnig sa atin. Sa Acts 5 verse 41-42, umalis sila sa Sanhedrin, sila ay pinagsabihan, sina Pedro, kasi nangangaral sila at pinagbawalan na silang mangaral. So, sila ay dinimanda rito. Pero umalis sila sa Sanhedrin, sinabi sa kanila, huwag na kayong mangangaral, kahit kailan, wag na. Umalis sila doon sa lugar na yon, doon sa lupon na tinatawag na Sanhedrin, na nagagalak sapagkat sila ay naging karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan, alang-alang sa Panginoon. Nagagalak sila na sila ay pinagbabawalan. Actually, sila ay sinaktan dito. Sa verse 40, sinaktan sila dyan dahil nangangaral sila. Di ba? Pero sabi nila, ito ay kagalakan na tayo ay naging karapat dapat na magtiis ng kahihiyan. Ilang mga Christian sa panahon natin yung ay magiging Kristiyano ako para sa kahihiyan. Ay magiging Kristiyano ako para sa pagtitiisan sa kahirapan. Wala. Ang iniisip ng lahat, pupunta ako sa Panginoon kasi liligtas niya ako sa lahat ng aking mga problema. Wala akong pagdadaan ng mahirap. Hindi yun yung sinasabi niya kapag ikaw ay tagasunod niya. Kapag ikaw ay alagad, hindi. Di ba? So, kagalakan yung may pagtitiisan at kahihiyan dahil sa kanya, alang-alang sa kanya. Hindi alang-alang sa sino pa mang tao, sino pa mang ikaw. Hindi alang-alang sa iyo. Hindi alang-alang sa sino pa mang mahal mo, kundi alang-alang sa pangalan niya. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, wala silang tigil sa pagtuturo at pangangaral. Wala silang tigil. Sinaktan na sila. Pero sa palagay nila, it is an opportunity, okay, na maging karapat-dapat tayo. Kapag tayo ay pinagbabawalan, kapag tayo ay pinagmamalupitan, sinasaktan, dahil tayo, anong ginagawa natin? Nagtuturo at nangangaral.
Hindi pa tayo umaabot doon. Di ba? Nahihiya na tayo. Hindi ka pa nga nagsasalita eh. Di ba? Nang madami. May sinabi lang yung kausap mo, tumitigil ka na. O kaya, nakikita mo pa lang yung itsura niya, ayaw mo na magsalita kasi iniisip mo, naku baka mag-reject to, oy, naku baka matalino to sa... Wala na yung opportunity mo. Di ba? Eh ano ngayon kung ma-persecute? Eh ano ngayon kung ma-question? Eh ano ngayon kung mapahiyain? Sabi niya dito, nagagalak sila sapagkat naging karapat-dapat silang magtiis ng kahihiyan dahil sa kanilang pangangaral at pagtuturo. Kaya ano yung ginawa nila? Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay. Pupunta sila sa mga sambahan. Pupunta sila sa mga bahay-bahay. At sila nagtuturo at nangangaral. Ito yung uh, mabubuhay ka para sa Kanya at para sa Ebanghelyo. Ito yung pagkakamit ng buhay na totoo. May false na buhay. Yun yung buhay na pinapamuhay natin na tinutustusan ng mga pagkain na ginagawang komportable, binibigyan ng reputasyon at dangal, etc. Pero mamamatay pa din yan. Yung real at true, pareho lang yon. Magpapatuloy sila. Walang hanggan yun. At yun yung buhay ni Jesus. Di ba? Uh, Kapag ibibigay din natin yung buhay niya sa paglilingkod sa Kanya at sa pangangaral ng Ebanghelyo, okay, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan in the end. At ito yung naghihintay sa kanila. Wala silang humpay sa pagtuturo at pangangaral. Tayo mahiyain, tayo walang oras, tayo tamad. O kaya hindi tayo, wala tayong pakialam doon. Basta ano gagawin natin? At least naka-attend na ako nung Sunday. May mga bago tayong mga kapatid, hindi man lang natin sila kausapin, hindi man lang natin sila ipag-pray, o kaya naman, i-share yung blessing natin. O siguro hindi mo kailangan ng blessing. Kaya pag nagpipray ka, wala. Pero kailangan ng ibang tao. So mag-pray ka ng blessing para sa kanila kung hindi mo kailangan. Para maging tiyak yung kaligtasan sa iyo. Be a living sacrifice. By doing that, di ba, worshiping beyond Sunday, magkakaroon ka ng buhay. Sabi ni Jesus. Ito yung kanilang kalagayan. Acts 20 verse 19. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba. May luha at pagtitiis sa gitna ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Ito yung paglilingkod ni Apostle Paul. Hindi siya picnic, di ba? Hindi siya picnic. May pagtitiisan, may pagsubok, marami. May pagluha pa nga. Verse 20, sa pagtuturo ko sa inyo, ito yung kanyang paglilingkod, sa pamamagitan ng pagtuturo ko sa inyo. Sa madla, okay, sa public at sa bahay-bahay. Hindi ko pinagkait na ihayag. So kanyang inihayag yung mabuting balita na pwede lang pakinabangan dahil pwede silang maligtas. Ito yung kanyang paglilingkod sa kanila sa pagtuturo niya ng hayag. 21, ipinahayag ko, okay, sa lahat ng tao, Hudyo at Griego, na dapat nilang talikuran ng kanilang mga kasalanan. Hindi yung mahal ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos. Hindi yon. Makasalanan ka, ayaw ng Diyos na makasalanan ka. Talikuran mo yung kasalanan mo. Magbalik loob ka sa Diyos. Magsisi ka. Kasi may impyerno para sa iyo. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Yun yung kanyang pinapahayag. Yun yung pagtuturo niya at yun yung paglilingkod na ginagawa niya nung siya ay tinawag, si Apostol Pablo. Hindi yung love ka ni Jesus. Wala silang ganung paglilingkod, wala silang ganung paghahayag at pagtuturo. Ebanghelyo yung ituturo natin sa kanila. At ngayon, bilang isang bilanggo ng Espiritu, hindi siya bilanggo ni Nero na matay si Apostle Paul, di ba, habang nangangaral siya sa Roma. Pero hindi siya bilanggo ng kahit sino mang gobyerno o tao. Siya ay bilanggo ng Espiritu. Kung saan gusto ng Espiritu, doon siya pupunta. Kung titigil na siya at mamamatay na siya, wala na siya magagawa. Kasi ang susundin niya yung Diyos. Patungo ako sa Jerusalem. Hindi nalalaman kung anong mangyayari sa akin. Parang si Abraham, hindi niya alam, paglabas ng Ur sa Chaldea, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa Hebrews chapter 11. Pero naglakad pa din siya at sumunod siya sa sinasabi ng Diyos. Dahil kaligtasan niya yung pagsunod. 23, ang tanging alam ko sa bawat lungsod, ito yung tiyak, sabi niya, bawat lungsod, ayon sa banal na Espiritu, may mga tanikala. Makukulong ako o may kapighatian na naghihintay sa akin. Hindi walang sorpresa na masaya, wala siyang inaasahan na ganoon. Bawat lungsod na puntahan ko. Okay? Ito yung may mangyayari sa akin ganito. Sabi ng banal na Espiritu sa akin at hindi papaltos yun.
At yun yung nangyari sa kanya. Subalit, hindi ko itinuturing na mahalaga ang aking buhay. Bakit hindi mahalaga yung buhay niya? Kasi mayroong mas mahalaga si Jesus. Kapag mas mahalaga na yung buhay mo, mas mahalaga na yung pamilya mo, mas mahalaga na yung trabaho mo, yung karir mo, mas mahalaga na yung dreams mo, yun yung dahilan kung bakit saka ka na lang, Lord, kapag may oras. At ang sinasabi pa nila sa dulo na lang, kapag nagawa ko na lahat, nakuha ko na lahat, at napuntahan ko na lahat. Walang paglilingkod, katulad ng kanyang inaasahan. So, hindi ko tinuturing na mahalaga ang aking buhay kasi mayroong mas mahalaga. Hindi ko lang minamahal yung aking buhay. Mayroon akong mas minamahal, mas iniibig, at yun yung Panginoon at ang kanyang ebanghelyo. Maganap ko lamang ang aking tungkulin na yung tungkulin niya na ang gawaing tinanggap ko. Gawain yon kay Jesus. Magpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Ito si Apostol Pablo. Ito yung kanyang ito yung kanyang testimony ng kanyang pamumuhay, 'di ba? At siya ay nagpatuloy hangga't siya ay mamatay. Hindi dahil wala siyang pakialam sa buhay niya, ginugol niya yung buhay niya sa karapat dapat paggugulan nito. At kapag Christian ka, yun yung pinakamataas na dahilan na karapat dapat na pwede nating pagkukulan ng ating buhay, ang ating Panginoon. Huwag kang lumiban sa prayer, huwag kang lumiban sa worship, pero huwag ka ding lumiban sa pangangaral ng kanyang kapagliligtas. Huwag ka ding lumiban sa pagtatrabaho, paglilingkod para sa kanya. Huwag mong tatanggalin siya. 'Di ba? Hindi ka nurse Christian, hindi Christian nurse ka. Hindi ka nurse engineer, hindi Christian engineer. Nauuna yung Christianity mo kaysa sa ano pa mang career na meron tayo. Sa Mark 10 verse 28, nagsimula magsabi si Pedro kay Jesus. Sabi niya, tingnan ninyo, iniwan namin ang lahat. So parang sinasabi ni Pedro, kasi ito ay sa dulo nung parable of uh, yung parable o hindi parable. Ito ay merong isang tao na lumapit kay Jesus, mayaman siya, tapos sinasabi niya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Makakapasok sa langit, di ba? So sinabi ni Jesus, sa sumunod ka sa akin, ibenta mo lahat yung pag-aari mo, ibigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. So, ayaw nun. Umalis siya na lulugo-lugo. At sabi ng Panginoon, imposible talaga sa tao, pero sa Diyos ay hindi. At sabi ni Pedro dito, bilang sagot doon, iniwan namin ang lahat. Di ba? Na para bang sinasabi niya, kami naman. So may mga tao na hindi, ayaw nila, titigil sila. May mga tao na merong limit yung kanilang pagsunod sa Panginoon, hindi sila all out. Titigil yung mga yon. Magiging lukewarm yung mga yon. Pipiliin na lang nila maging lukewarm. Pipiliin na lamang nila na mag-backslide kaysa magpatuloy silang susunod para sa kapakanan ng Panginoon at ang kanyang pagliligtas. Diba? Sabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat. Hindi niya sinabing iniwan namin ang 90%, hindi niya sinabing 95 o kaya 99, lahat, 100%. Diba? We left everything. Diba? Ito yung ginawa nila. Ito yung leaving everything. Pumunta sila sa lahat ng lugar, okay, sa North Africa, pumunta sila sa bahagi ng Spain, Europe na yan, Greece, pinuntahan nila yung Middle East, pinuntahan nila yung India, Asia. So, pinuntahan nila itong mga kontinente na to, itong mga lugar na to. Kung saan sila pumunta, halos doon din sila namatay. At hindi sila namatay na merong tribute na sila ay sineselebrate at ino-honor. Hindi, namatay sila na dishonorable like their king and their savior. Katulad din ng kanilang savior. Ganun sila pinatay. At makikita mo kung saan sila pinatay, doon kumalat yung ebanghelyo ng Panginoon. Kumalat yung ebanghelyo. Nung sila ay nabuhay, hindi lamang para sa pangangaral ng ebanghelyo, kundi nabuhay kasi sila para sa kanilang Panginoon. At kapag nabubuhay tayo para sa ating Panginoon, tayo mabubuhay na nangangaral ng kanyang ebanghelyo. At kung saan tayo makarating, tayo ay inaasahan na gagawa para sa Kanya at maglilingkod para sa Kanya doon. Hindi lamang ng paglingkuran yung mga tao o yung mga sarili natin, kundi paglingkuran natin yung Panginoon kung saan tayo nandoon. So, yan yung pinuntahan nila after Pentecost. Kung saan-saan sila pumunta, yung iba't ibang mga apostol. At sila ay namatay din kung saan sila pumunta madalas.
Pero makikita mo kung saan sila pumunta at namatay, dun ganun kalawak yung kanilang pangangaral ng ebanghelyo at ganun kadami yung kanyang inabot. Sabi ni Jesus, ang mawawalan ng kanyang buhay para sa akin at sa ebanghelyo magkakaroon nito. Itanong mo sa sarili mo, magkakaroon ka ba ng buhay na walang hanggan? Sa paraan ng pamumuhay mo para sa kanya at para sa pangangaral ng kanyang ebanghelyo. Gawin natin itong personal. Kasi ito ay personal na sinasabi sa atin ng Panginoon. So sa Mark 10 verse 29 to 30, sumagot si Jesus, tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng ano. Ito'y sinasabi sa mga alagad niya. Di ba? May iiwanan ka, bahay, kapatid, ina, ama, anak, o mga lupain. Dahil sa akin at sa mabuting balita, magandang balita. Sabi niya, tinitiyak ko sa inyo, ay truly, truly, di ba? Ito yung sinasabi niya na hindi tatanggap sa panahon ito ng makaisandang ulit ng mga bahay, mga kapatid, at mga ina at mga anak at mga bukid na may kalakip na pag-uusig. Palaging may pag-uusig. Pero papalitan niya ng madami dito sa buhay na to. Sabi niya, dito sa buhay na ito at sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Hindi mawawala yung pag-uusig. Pero mapapalitan yon. Magkakaroon ka ng maraming nanay. Kasi bakit? Sa church, maraming nanay. Maraming mga anak. Diba? Maraming mga mas bata sa iyo doon. Maraming mga lupain. Kasi kahit saan ka pumunta, kung nasaan yung Christ life, kung nasaan yung mga Christians, nandun yung pamilya mo, nandun yung lugar mo. Pero may pag-uusig. Pero sabi niya, sa panahong darating, sa panahong ito meron, sa panahong darating, buhay na walang hanggan. Pero meron kang iiwan. Iiwan mo yung madaming bagay na personal mo, di ba? Tatanggihan mo yung sarili mo, yun yung ibig sabihin. Ano man yung mga bagay na yan. Di ba? Minsan, kinakailangan mong maging honest sa trabaho. Kahit na yung honesty mo, magsasabi ka ng totoo, mawawalan ka ng trabaho, magiging honest ka pa rin. Kasi bakit? You are doing that for Jesus. Tatanggihan mo yung sarili mo. Kung ikaw lang, hindi. Gugustuhin ko yung posisyon. Kaya okay lang mag-lie. Diba? Minsan yun yung sinasabi at ginagawa ng mga tao. Pero ang Christian ay hindi. So, sa ganitong kalagayan, yung worship beyond Sunday is living sacrificially for Jesus and for the gospel. Ang iiwan ko po sa inyo, okay, na encouragement ay, katulad ng sinasabi ni Jesus, in this life and in the life to come, in this age and the age to come, meron siyang, merong ibibigay yung Panginoon sa atin. At yun ay eternal life sa dulo. Kasi meron tayong iiwan. Kasi mas mahal natin yung ating paglilingkod sa Kanya, siya at yung ating pangangaral ng Ebanghelyo. Mangaral ka ng Ebanghelyo, kapatid. Diba? Ang dami pang hindi nakakarinig. Kahit yung mga nakarinig, balikan mo. Kasi baka meron lang silang pinagdadaanan ngayon at pwede na silang makinig ngayon, hindi nung una mong kinausap sila. Pero by all means, wag mo sasabihin lang na mahal ko si Jesus, 'di ba? Lord, Lord, Lord yung pangalan niya sa iyo. Pero hindi ka naman nangangaral ng ebanghelyo sa dulo. Okay? So yan po yung worship beyond Sunday. Sa susunod ulit na Thursday magkita-kita tayo at good evening po sa inyong lahat. Dito good morning na. God bless po.